press, ladies and gentlemen, my name is Opal Sushata Shwamsi, and I am deeply honored to be standing here as your new Miss World Thailand, carrying not only the crown and the sash, I carry with me the hopes and the spirit of my people, my nation. I initiated the project Opal for Her to support women facing breast cancer, especially those that are underprivileged and unfortunate. To complete this mission, we need more than a passion. We need a platform. There is no greater platform than Miss World, where the legacy of beauty with a purpose can turn a voice into a change. I may only have 15 days before I depart on this journey ahead, but I carry with me a lifetime purpose. I carry with me the spirits of my people, and most importantly, I carry with me the heart that is ready to serve for the better goods of this world. If I am blessed with an honor, I hope to take home the first crown of Miss World to Thailand after more than 75 years of waiting and hoping. Because when beauty serves a purpose, we make history. ขอบคุณค่ะ Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating pinakabagong video. Ang ating pag-uusapan sa vlog na ito ay itong breaking news ngayon dito sa mundo ng beauty pageant na kung saan ay na-dethrone na di umano itong si Opal Suchata, ang kasalukuyang third runner-up ng Miss Universe 2024 at napapabalita na ito ay lumipat na at inappoint siya ng Miss World Thailand para maging representative ng kailang bansa doon sa Miss World 2025 na makalaban ni Krishna Gravides. At ito yung ating pag-uusapan dahil marami ang mga nagsasabi dito sa social media na masama di umano yung kanyang loob dito sa Miss Universe dahil sa samot-saring issue. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ngayong araw ay ginulat ni Opal ang social media dahil umalis na nga siya dito sa Miss Universe Thailand. At di ba nabalita nitong mga nakarang buwan na kung saan ay umalis na rin or inalis ng Miss Universe organization ang TPN para makipag-deal dito kay Mr. Nawat na kung saan siya ang nakakuha ng share ng Miss Universe Thailand at the same time malaki rin ang kanyang maging role dito sa Miss Universe organization. So malaking halaga po ang inilabas ni Mr. Nawat. Now on the other hand naman po is di ba nung Miss Universe 2024 last year ay merong mga usap-usapan or mga issue rin yung na ipinukol dito sa mga Continental Queens at hindi nga nakaligtas dito si Chelsea Manalo. Bakit siya yung pinili na Continental Queen dito sa Asia, gayong si Opal daw ang may highest placement pagdating doon sa competition na ginanap sa Mexico. Pero sinagot naman na ito ni Opal na ang sabi niya may different daw or may kakaibang criteria na ginamit ang Miss Universe para dito sa mga Continental Queens at isa na nga dito yung behavior ng isang kandidata. So ngayon ay si Chelsea Manalo ngayon is nag-enjoy nga doon sa Thailand dahil sa isa siya sa mga Continental Queens kasama yung sa Amerika, sa Europe at sa Africa. So siguro is hindi rin maiwasan na isipin ni Opal na bakit siya yung may pinakamahayos na placement dito sa Asia ay siya pa yung hindi nakakasama sa mga travel at yung mga program and activities ng Miss Universe organization. So sa tingin ko mga kapolitika yun ang reason kung bakit grab niya na yung opportunity na siya ay i-appoint ng Miss World Thailand para maging representative ng kailang bansa. So in other words ay hindi talaga maiwasan na may sama ng loob itong si Opal kasi although mataas yung kanyang placement sa Miss Universe ay kumbaga hindi siya satisfied sa treatment sa kanya, most especially na hindi siya yung pinili na Continental Queens. So ano ba yung ating masasabi dito dahil usap-usapan nga ito dito sa mundo ng social media na kung saan ay
nagsalita na rin itong Miss Universe organization at magpapataw na sila ng bagong rules sa mga reigning Miss Universe na hindi sila dapat sumali sa ibang mga contest sa loob ng 12 buwan. So ito po yung statement ng Miss Universe organization na pinost dito sa kanilang social media account. So sabi dito, Miss Universe statement: the Miss Universe organization is committed to promoting empowerment, leadership, and positive representation of women worldwide. We hold our winners to high standards, ensuring they embody these values throughout their 12-month reign. Recently, we have discovered that TPN Global did not comply with the protocol set by the national directors by sending a Miss Universe queen to participate in another pageant before completing her reign. We deeply regret any incidents where these actions have violated our internal protocols and expectations. So yun po mga kapolitika ang statement ng Miss Universe organization. Samantala, narito rin naman yung mga reaksyon ng ibang netizen at yung mga comment nila dito sa social media na kung saan is nag-agree sila dito sa naging desisyon ni Opal Sociata na tama lang na umalis siya dito sa Miss Universe dahil hindi na rin po nagustuhan ng ibang mga beauty pageant supporters itong mga nangyayari dito sa loob ng Miss Universe organization. So, sabi dito sa comment, "Let us restore the former Miss Universe that we once admired. The pageant should be purchased by an American company once more. I remember Yanina Gonzalez of Paraguay. She joined Miss Universe and Miss Earth of the same year and ended up being third runner-up, but there is no issue that time. The new management should stop this toxicity. She is third runner-up but was not given the privilege of a runner-up because the owner of Miss Universe organization chose the Continental Queens to be with the winner than the runners-up. What else would the organization expect? Opal's move is a good move. Bash her with all the bashings so that Madam Julia will love her most, putting her in the pedestal. Congrats in advance, Opal. Nice move." So yun po ang ilan sa mga comment dito sa social media na kung saan is supportive nga dito sa naging desisyon ni Opal na iwanan na itong Miss Universe at tanggapin niya, i-grab niya yung opportunity dito sa Miss World organization. At yung maging opinion ko lang dito sa naging desisyon ni Opal na iwanan yung Miss Universe Thailand at i-grab na itong opportunity dito sa Miss World, the fact na inappoint naman siya ng organization is para sa akin wala naman pong masama doon kung maghanap siya ng ibang opportunity or chances na inoffer sa kanya. Kasi siguro iniisip niya rin na wala naman siyang ginagawa dito sa Miss Universe organization. Third runner-up nga siya pero wala naman siyang mga duties and responsibilities. At the same time, gusto niya rin na meron siguro siyang pagkaabalahan and who knows, baka magustuhan siya ng Miss World. Although andun yung ating pambato but hindi naman natin alam kung ano yung maging decision rin ng Miss World kung sa kanya ba ibibigay. So nasa kanya po at dapat isbigyan na rin po ng free will ng Miss Universe organization itong mga kandidata na kung ayaw na nilang magpahawak dito, most especially na meron na ngang mga issue itong organization sa kanilang credibility. So maybe worth it na dapat is bigyan ng kalayaan ng Miss Universe organization itong mga kandidata na gustong mag-join sa ibang mga pageant. Okay? Kasi freedom of choice naman po yan ng isang tao. At yun lang po ang aking maging reaksyon at yung aking maging opinion. Kasi dati naman ay hindi naman naging issue ito sa Miss Universe. Ngayon lang na itong sinawat at itong si Anja Krautatip na ang may hawak ng Miss Universe dahil sa tingin ko mga kapolitika ay talagang na-touch po ang kanilang pride na sila ay iniiwanan ng mga kandidata na kung saan ay ipinanalo nila at mataas yung placement doon sa Miss Universe 2024. So, kumbaga yung pride ni Jack Rautatip ay natamaan dito sa ginawa ng ng isa sa kanilang mga kandidata dati at sasali doon sa kakompetensya nila na isa ring international beauty pageant. So, yun po ang aking basa dito sa mga nangyayari. Okay?
So yun ang aking masasabi, at ano mga kapolitika ang inyong personal na pananaw dito? Sa tingin nyo ba ay tama ang naging desisyon ni Opal na iwanan na itong Miss Universe at i-grab yung opportunity dito sa Miss World? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.